Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo mga kababayan, Friday morning dito, malamang Saturday morning yun na, last day of August na sa ating bansang Pilipinas. No, lalabas na si Jose Marichan, pero si Kibuloy hindi lumalabas. So, eto po tayo nagbabalik at magbibigay na naman ng mga opinion at reaksyon sa mga mainit na issues at balita sa ating bansa, lalong-lalo na sa mundo ng politika. Umiinit po yan, lalo na ang issue kay Shimineth, butangerang pusit, no? At itong si Harry Roque. Actually, si Harry Roque nabastos kasi kabastos-bastos at nagmamakaawa sa kanilang mga manonood na wag siyang iwanan. Kaiwan-iwan ka naman kasi wala kang kwentang tao, butanding, no? At itong si Sara Shimineth, butangerang pusit, ay sinabihang entitled at puro ka lang angas, wala kang talas. Ibig sabihin, ikaw ay isang mapurol, puro ka lang daldal, wala kang talas, puro angas, walang talas. Sino ba nagsabi niyan? At siya po ay maaring sampahan ng impeachment. Ang dami natin, ano? Madami po tayong mga kababayan na quote card at may ilan tayong ditong mga article. Okay, ikukulit natin to pag samasamahin natin. Kasi sabi ng isang mambabatas dyan, siya daw po ay impeachable officer or government employee. Okay, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live stream. Oo nga, uulitin ko lang po mga kababayan, yung sinabi natin sa LS. Kung di nyo po makayanan ang matalas nating dila, yung mga nagmumura tayo dito, nagsasabi tayo ng mga foul words, wag na po kayong manood, no? Kung kayo po ay member at hindi nyo na gusto, wag na po kayong give up nyo na yung membership ninyo, no? Kung kayo po ay nag-super thanks, super chat stickers, layas na po kayo kung hindi nyo po gusto yung matalas na pananalita natin, because you cannot control me. Kung yung iba nakokontrol ninyo, no, I am not a saint. I am a sinner. Okay? Kung kayo ay saint, then good for you. No? Kung feeling nyo kayo ay perfecto, di so be it. No? Okay? So, hindi natin kailangan dito sa ating channel yung mga taong magdidikta, magmamalinis, no? Kung ano po kayo, kung pusong mamon kayo, hindi kayo pwede dito. Sinasabihan ko na kayo. Kung gusto nyo, i-report nyo rin yung channel ko para matigil na yung pagmumura ni Tokis, yung mga followers, gawin nyo na po. But I will not baby you, sugarcoat nyo ako, sugarcoat ko kayo, or uto-utuin ko kayo para lang kumita ako sa YouTube, no? I don't need you. Kaya nga, di ba? Sino makakapagsabi niyan sa inyo? Di ba? Ako lang. Oo. 'Di ba? Kung ayaw niyong kumakanta ako dito sa channel ko, di wag niyong panoorin, 'di ba? Problema ba 'yon? I don't need you. Lahat tayo may freedom at may rights, so you don't have to curtail my rights and my freedom. Okay? Sige, sabi niyo, ang yabang mo naman, Toki. So be it. Yun ang pananaw mo eh. 'Di ba? Wala kang magiging kaibigan. Tanong niyo si Laura. Tanong niyo si Ate Maite. Yan, yung mga yan, si Ilocana ka na, si Doc Desi, si Hattori. Sanay na sanay po sa akin yan. Okay, unahin muna natin si Harry Roque. Mamaya ko na ipapakita yung video na kung saan siya po ay binastos at iniwan. At nagmamakaawa po siya, mga kababayan. Ang uunahin natin dito ay ito pong isang article na kung saan ang mga ilang mambabatas na kababaihan during that Quadcom hearing ay nagtatanong dito po sa ex-aide ni Roque na si De La Serna ba to?
Ang sabi lang po dito sa Manila Bulletin, what's so special about ex-Roque Aide de la Serna? Lady Solons wants to know. Ayan, gusto daw lang malaman. Ano po ba ang special kay de la Serna? Bakit siya nakakuha ng mga pre-perks? Mga perks na talagang ang dami niyang nakukuha. Siguro alam niyo na yung sinasabi kong mga perks. Libre siyang tumira dun sa Lucky South 99 compound na wala siyang bayad. At kung ano-ano pa mga perks o benefits ang nakuha niya. So hindi ko na po ito babasahin. Alam nyo na yan. Ang tanong lang nila, what is something special about you, Mr. de la Serna, at ikaw ay inalagaan ni Harry Roque? Bakit? Ito na lang baka ito ang dahilan. Tingnan ninyo, ayan. Sa impact leadership, look at the face value of that guy. Diba? Makalaglag pante. Kayo naman, Congressman Luis Tro, at yung isa pa, si Swansing. Bulag ba kayo? Wala ba kayo nararamdaman? Kagwapo nitong batang ito. Parang ako lang yun nung bata-bata ako. Di ba, Elora? Di ba, Maritel? Parang ako lang yan. Ngayon, tumanda na. Wala na. Palapag na yung mga cellulites ko. Gusto nyo ba, aawit ako para lalong maasar si Carclea? Diba? Tingnan nyo na lang muna yan. Tingnan nyo ang face value ni Mr. de la Serna. Putang na, yung mga bakla dyan ano na yan, utog na silang maano nila si de la Serna. Ang gwapo, ay papa. Diba, Elora? Ay, dahilan. Ano pa isa dahilan ni Roque? I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. So meaning, kailangan niya si de la Serna na magtusok sa kanya ng kanyang pang-diabetes. Roque, matanong nga kita. Ano ba tinutusok sa'yo ni de la Serna? Nagtatanong lang. Ako, hindi ko natatanungin yung what is so something special about you, Mr. de la Serna? What is so something special about you? Are you that rich? Are you that, do you have a lot of money? Sasagutin ko kayo ng real talk. He is a good-looking dude. Makalaglag brep sa mga badidap. Makalaglag pante sa mga babae. Magalit na naman kayo sa akin, di ba? Tingnan nyo na. Kayo naman, daig pa yata si Robin Padilla dyan. Di ba? Walang sinabi si Daboy dyan. Di ba? Tingnan nyo, sariwang-sariwa. Fresh na fresh, kumbaga nga, bagong huli sa dagat. Kaya, mainggit kayo. Wala kayong ganyan. Otherwise, punta kayo sa mga gay bar. Naunahan lang kayo ni Roque. Pero anong sabi ni de la Serna? Mr. Chair, wala po akong medicine background. Ano ang tinutusok mo kay Roque? Baka naman ilang dosage yan o ilang ml. Di ba, Doc Desi? Si Doc Desi, alam niya yan. Doc Desi, ilang ml ba? ml o gramo? ito namang mga manbabatas na babae. Huwag na kayong magmagmaangan, alam nyo naman. Kayo naman, masyado kayong mapanukso. Sa init ng magdamag. O tukso, lapitan mo ako. Di ba, Elora? Yan ang isa sa mga theme song ni Elora. O tukso, lapitan mo ako. Kay dami ng love scam sa akin. Kay dami ng naghabol sa akin. Di ba, Maritel? Kayo ba naman? Implied na yan. Kayong mga congresswoman, para naman kayo.
Ano ba naman kayo? Nagmamaang-maangan pa kayo. Yung sinasabi ko sa inyo, nagtatanga-tangahan. Pasensya na, Congressman Luis Tro ha. Alam ko magaling ka pero nawala yung paghanga ko kay Luis Tro eh. Nawala yung paghanga ko. Akala ko magaling eh, yung pala eh. Kala nyo malinis ha? Hindi rin. Nung nalaman ko yun sabi ko, isa ka rin pala. Oo, matalino ka sa batas, magaling ka, pero may bahid ka pa rin ng dumi. Ha? Di ba? Di ba Elora? Alam ni Elora yun? Tanong nyo kay Elora kung ano yun. Pare-pareho lang sila dyan. Nagmamagaling-magalingan. Ngayon, mga kababayan, eto pa, ha? Yung mga pinagsasabi ni Roque. Mamaya na yung video, kayo naman masyado kayo nagmamadali. Eto po, si Roque, talagang demonyita. Tuwang-tuwa po siya sa inasal ni Ximenet doon sa Congress sa kanyang budget hearing. Diyan po sa Global Daily Mirror. Quote, yung quote card niya. Siguro naman, nakita nyo kung paano si Wonder Vice President na talagang inupak-upakan silang lahat sa Kongreso. Kaya suludo ako kay Vice. Walang kaplastikan, walang paligoy-ligoy, walang alinlangan, walang takot. Talagang sinabi niya, let's call a spade a spade. Politika ito at kung gusto niyo tanggalin yung tulong na bibigay ko sa mga kabayan natin, that's on you, not on me. Roque, paano na politika si Ximenet? Paano na politika si Butangerang Pusit? Alam mo kaya kaganyan, Roque, kasi gustong-gusto mong umupo si Butangerang Ximenet Pusit. Kasi for you to recuperate your 36 million pesos donation, campaign donation, plus interest. It's not gonna happen. Di ba? Kiss ass ka, Roque. Himod puwit ka, no? Kung yung kung yung adjulalay mo, hinihimod niya ang puwet mo at humihimod ka ng puwet niya, ikaw hinihimod mo ang mabahong puwet ni Ximenet. Inupak-upakan ba? Ganon. So, ibig sabihin, yung ginawa niya, katanggap-tanggap sa'yo. Isang halimbawa na ipakita sa mga kabataan, ano ka? Di ba? Ibig sabihin, tinotolerate mo yung inugali niya doon, na bastos. Meaning, bastos ka din. So, hindi ka dapat kagalang-galang. Dapat bastusin ka din, di ba? Ang isang bastos na kumakampi sa bastos ay kabastos-bastos. O di ba? Tuwan-tuwa siya. Wala daw takot. Walang paligoy-ligoy. Uy, narcissistic, antisocial personality disorder ang karakteristik ng amo mong Ximenet na Pusit. Tuwang-tuwa ka pa? Ano ka? Di ba? Ang tangang mga abogado nitong mga to, pwede ba? Sa Supreme Court, pwede nyo bang i-disbar tong mga to, mga walang kwenta ninyong abogado? Naturingang mga abogado pero walang mga decorum, mas ina-accept pa yung kabastusan, ang pagiging walang respeto, ang pagiging isang diktador. Di ba? Katanggap-tanggap ba? Isang magandang halimbawa ba yun, Roque? Para sa mga kabataan? She's not standing for her right. She is bullying them. Bully. Yun ang gusto mong tularan ng mga kabataan, Roque? Wow, ang galing mong halimbawang lawyer. No? Kung ganito man yung mga lawyer ninyo, ay isisante nyo na. Mga walang silbi. Huhut-hutan lang kayo niyan, mga kababayan. Eto. Eto na yung video, mga kababayan. Na nagmamakakawa si Roque na wag siyang iwanan doon sa entablado ng mga manunood nila. Eto po, mga kababayan, ipapakita natin sa inyo. Para naman matuwa kayo kahit na maiksing clip lang ito, no? Eto po, credit po dito sa nag-post ito sa kanilang social media. Nakalagay dyan, ayaw ng mga ibang DDS sumama sa pwersa ng kadiliman. Sa pwersa ng kasamaan. Ayan po si Roque. This is 17 seconds video lang po. Okay? Pakinggan nyo po at panoorin. Ano araw ba ngayon? Webes! Ano ba ngayon? Webes! Bakit kayo mag-aalis na umaga? Ma! Di ba? Ma! Dito muna kayo! Ma! Antayin niyo yung pagkain! Ma! Pwede ba yun? Kita nyo?
Sinasabihan niya, yung mga nandun di umano, na wag muna kayong umalis. Antayin nyo yung pagkain. Patatagalin nila yung pagdating ng pagkain para yung mga tao mag-antay at kunwari manood sa kanya, may audience siya. Pero in reality, ang mga tao gusto nang umawi kasi gabi na, gusto nang magpahinga. At balita ko nga po, meron daw po dyan istasyon ng bus o sasakyan, no? Ewan ko ba bakit itong sa Manila panay ang bigay nyo ng permit sa mga gunggong na yan. 'Di ba? Eh ba makaawa siya. Huwag kayong umalis. Antayin niyo yung pagkain. Sasabihin ko, gago, may pagkain kami sa bahay. Gusto ko nang magpahinga. Wala namang kwenta yung sasabihin mo. Puro ka lang paninira sa gobyernong ito. Tumulong ka na lang. Tingnan niyo mga kababayan ha. This is ironic. Kung ito lang Webes yan ha. Kung ito lang Webes yan. This is ironic. Kasi nagkaroon ng Quadcom meeting nung Tuesday, the 27th. Di ba? O bago, ano ba, 27 ba sila o 28? Basta ganon. Basta hindi Webes. Ha? Doon sa Quadcom meeting, nagpadala lang ng excuse letter si Roque. Excuse daw siya. Hindi sinabi kung ano dahilan. Pero pagdating ng Webes, tingnan nyo kung nasaan siya. Di ba? Ang kapal na mukha, takot siya na humarap sa Kongreso, sa Quadcom, after na sabihin niya na kung ano-ano yung naikulong siya, ganito, destabilization sa kanya o whatever. Ano, tama ba yung destabilization? Yung sinabi niya, demolition job sa kanya, pamumulitika. Pero, ang lakas ng loob mo, pumunta doon dyan sa entablado, dyan sa Liwasang Bonifacio ng Webes, pero hindi ka maka-attend doon sa Quadcom hearing, nagpadala ka lang ng excuse letter, di ba? Ano kayang gagawin dyan sa Quadcom committee? Biruin nyo, binastos kayo ni Roque. Mga bastos itong mga minions ni Duterte. Kasi bastos din ang amo nila. Yung pamilyang Duterte, so much entitlement. Kasi yung mga magulang ng Duterte, ganun sila pinalaki. Di ba? Kita nyo yun, kagaguhan ni Roque? Ayaw niyang paalisin yung mga tao, antayin nyo yung pagkain. Kung yung pagkain, darating pa ng bago ka matapos niya sa pinaggagawa mong kagaguhan dyan sa entablado, di gutom na gutom sila. Wala namang kwenta yung sasabihin mo. Di ba? Eto, mga kababayan, tingnan nyo Labas tayo kay Roque. Punta na tayo kay Tamilmil. Yung puro angas, walang talas. Angas-angasan lang. Yung gumaganong-ganon lang. Oo nga pala, no? Isingit natin. Yung kay Kakopi, nandun ako kay Kakopi kanina. Meron nagko-comment doon. Nasabi niya, tinatanong niya kay Kakopi, bakit daw si Simple Talkies, binibira pa rin daw si Lenlen. Di ba dapat, yung nakikipagkaisa na? Tanga, hindi ko nga binibira si Lenlen. Sinasabi ko lang, gumaganong-ganon si Lenlen. Totoo naman gumaganon si Lenlen, di ba? Gumanon si Lenlen, yung Hadouken. Yung 40 times whatever. Pagbibira ba yun? Katotohanan yun. Kung pink ka. Hindi ko naman sinabing tatanga-tanga si Lenlen sabi ko gumanon siya. Natural naman yun Kung si Lenlen may ganung Hadouken, kung si Lenlen nagsuot nung Japanese festival na pang titi, totoo naman. Di ba? Nag-shogun pa nga ng costume. Sabihin nyo nga, binibira ko ba siya? Hindi. Nire-reminis ko lang. Di ba? Masama ba yun? Na i-compare siya kaysa kay yung gumaganon na si Minette? Si Maruhas nga gumaganon sinong mas maganda? Yung gumaganong-ganon? Yung gumanon? O yung gumanon? Sige nga, pagbira na ba kay Lenlen nun? Masyado kayong pusong mamon. Sino ba yung pangalan nun? Jun Salo ba yun? Jun Sala o whatever? Nagre-reklamo nagtatanong kay Kakopi. Ano naman kinalaman ni Kakopi dun? Tanga-tanga, ba't di mo tanungin sa akin yan? Pumasok ka sa LS ko para malaman mo. Di ba? Pati ibang vlogger na wala namang kinalaman, nagtatanong kayo. Pasok ka sa LS ko, huwag kang duduwag-duwag. Kung pink ka, depensa mo ng Mama Lenlen mo. Binibira ko ba si Mama Lenlen? Ito tingnan mo kasama ko nga Kasama ko si Mama Lenlen tingnan mo to. Kasama ko nga siya dito. Binibira ko ba siya? Buti nga binibigyan ko ng airtime si Mama Lenlen mo ayan tanga ka kasi. Bobo.
Di ba? Oh. Masyado kang siminet. Siminet like this, ha? Oh, ikaw na nga, Mama Lenlen, sabihan mong siminet. Siminit. Oh, punta tayo dito. Itong si Duterte, ha? Si Siminet, butangerang pusit. Sabi nung akbayan, puro kaangas, walang talas. Mamaya, papakita natin yung quote card. Pero dito, mga kababayan, eto, puntahan muna natin yung kanyang confidential fund. Ha? Kasi po, actually, noong 2023, September 4, meron pong article sa Philstar Global, from feeding programs to tree planting, Sara says confidential funds used across the board. O ayan, dinidepensa niya po yan. 2023 yan. Budget niya. Nung 125 kung saan niya ginastos yung kupal na yan, na babae na yan. Itong si Siminet. Okay? Pinakita ko lang sa inyo, at least may report. Tapos, ang sabi ng COA sa politiko, COA tells Sara Duterte return 73 million in confidential funds. Actually, ang exact amount niyan is 73.28 million pesos. Okay? Kasi lumabas ito, dahil kay Castro. Matagal niya nang hinihingi yan eh. Yung ginawang yung report ng confidential fund ni Siminet. O kung hindi pa isasampi na ang COA, hindi nila ilalabas. Okay? So tingnan ninyo dito sa larawan nito. Ito, lagi natin pinapakita. Ito, yung breakdown nung sinulat ng Philstar nung 2023 September 4. Yan di ba paulit-ulit lang yan? Ang pinakamalaki dito, provision of medical food aid. 40 million. Tapos purchase of supplies. Tandaan nyo yung purchase of supplies, ginamitan mo ng confidential fund. Ibig sabihin, wala kang pondo sa iyong OBP or DepEd na bibili ka ng office supplies, gagamitin mo ang confidential funds. Bawal daw po yan. Di po ba? Ngayon, ang dyan, sinasabi ni Castro, mamaya, delikado siya. Delikado dyan. No? Aside from being impeachment, pwede pa siyang magkaroon ng criminal culpability. Pwede siyang may criminal offense dyan. Okay? Kaya nga ang panawagan natin, zero budget. Yun nga lang, nakakaawa naman yung mga trabahador niya. Paano sasahod yan? Di sisantihin mo, mag-isa na lang siya. Di ba? Wala entitled brat Mamay mababasa nyo dito lahat, no? Ngayon, meron pong mga dilawan na nagsasuggest na stop calling her Fiona. Call her Sara, pilinggerang prinsesa. Ito po yung sinasabi ni poet writer Jerry Gracio. Stop calling her Fiona. Mabait si Princess Fiona. Call her Sara, pilinggerang prinsesa. That's her name. Or pusit. Siminet like it, but Kebs. Kebs din. Jerry Gracio. Huwag mo na kaming diktahan. Gusto namin kasi mukha siyang Fiona. Hindi naman yung karakter. Yung quality ng karakter ni Fiona. Kundi yung mukha siyang hayop. Huwag mo na kaming basagin sa trip namin. Kung trip mo, trip mo. Kung trip namin, trip namin. Walang basagan ng trip. Diba? Huwag nyo kaming pakialaman. Kung anong gusto mo itawag sa kanya, tawag mo. Pero huwag mo kaming hadlangan na tawagin siyang Fiona. Gusto nyo pang makakita ng mga karakter? Eto. Yan. Yang mga yan, tingnan ninyo na lang. Ang dami ng karakter kay Siminet, no? Kay butangerang pusit. Di ba? Tama, mali. Kala nyo naman kayong mga DDS, magagago nyo ang pamilya Marcos, lalong-lalo na ang first couple. Diyan kayo nagkamali. You underestimated the power of those people supporting the Marcoses. Kayo, yung magic ninyo, naglaho na. Ika nga wala ng Duterte magic. Pero ang Marcos, hindi lang magic ang meron. It's the charisma. Tanga! Tama, mali. Tanong nyo pa kay Peng. Kay Mami Peng. Bakit Peng lang nasabi ko? Baka sabi ni Mami Peng, bastos ka tokis ngayon mo lang nalaman. Di ba? Tanong nyo pa kay Mami Peng. It's not only the magic, it's yung charisma.
na pag nakita mo si PBBM o si FL, hindi ka magagalit eh. They are like teddy bears. They are huggable. O pag nakita mo nga si Bini, ang laking teddy bear. Fist pump lang tayo, Bini, fist pump. Ganun, Simon, fist pump. Diba? Pag kay Sandro, toma muna. Ang nakakala mo, kilala yung mga first family, no? Hindi. Kung ang Duterte, nasabi nila may magic kami. Pero wala kayong karisma, mga ulul. Di ba? Di sana kung wala ng karisma ang Marcos, wala na yan. After ma-depose sila, noong 1986, wala na. They are forgotten in the annals of history. Hindi eh. Bakit kanyo? Kasi may mga talagang tao, genuine, totoo, ang pagmamahal at pagdepensa sa mga Marcoses. Yung bang down to the line. Yung pamilyang tatay-nanay loyalista, itinuro sa anak, tanong nyo si Peng. Kayong mga makabagong loyalista, tanongin nyo sila. Ang Duterte, ano ang pinakita ngayon? Ayan, no? Diba? Si Butangerang Pusit. Ang kabastusan. Ibig sabihin, walang pagpapakumbaba. Wala silang ganon. Ang gusto nila, babawi ako pag naisahan nyo ako. Hindi pwedeng hindi ako bumawi. Kailangan lahat, all is fair. Hindi po ganon. Tingnan nyo na lang ang inugali ni Madam Meldy, ni Lola Meldy. Di ba? Hinarap niya mag-isa lahat ng kaso. Yung dito sa New York, the 99, yung trial of the century, 99 counts kinaso sa kanya. Lahat, not guilty. Si Digong, saan? Sa New York yon. Hindi nagreklamo si Lola Meldy na, hoy, hindi Philippine law yan hindi naman ako US citizen Di ba? Hindi siya nag-invoke ng ganon. Hinarap niya. Sa Hawaii, hinarap nila. Hanggang ngayon, may mga kaso, haharapin nila. Pero itong Duterte, you have to file that on the Philippine court. Haharapin ko. Pag nasa Philippine court na, wala na. Dial a friend. Hey, Kiboloy, do you still have a room? Diba? Nakita nyo ang difference? The Marcoses set a good example. Kaya mahal na mahal sila Tapos dagdagan nyo pa ng karisma. Nakita nyo paano yung mga anak ni Pangulong Marcos o yung anak ni Amy, paano sila may nakita ba kayong mga issues? Nagka-issue na ba si Sandro Marcos? Kayo lang ang gumagawa nun? Wala. Nung wala sila sa politika, may issue ba na nahuling nagdadrugs yung mga anak? May issue ba na nahuling ng balaura ng kapwa ang mga anak ng Marcoses? Nagparty ng 10 oras ng gabit ng gulo? Nagkaroon ba gumamit ba ng name card sa mga para malusutan ng mga aberya? Wala! Itong Duterte. Di ba? Biruin mo yung spoiled brat ka, 400 mahigit ang bodyguard mo. Ang ina. Eto pa. Yun lang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ibang-iba talaga ang Marcos. Hindi masasumisip-sip ako. Call it what you want. Wala akong pakialam sa inyo. Di ba? Eto. Sabi naman nitong si Erin Tanyada, ito talaga tong mga kala nyo naman pasok na kayo sabi niya, the pronunciation or diction is not the problem. What we should be angry about is the lack of... Angry na nga kami. We are so mad. Mr. Tanyada, kaya wag mo na kaming pangaralan. Wala ka na rin pakialam kung ano yung gusto naming sabihin siminit sa kanya or itok-itok pa. Kung gusto mong bumanat, wag kami ang banatan mo. Banatan mo si Siminit. Binabanatan mo kami. Magkakampi nga tayo. Binabanatan nyo naman kami. Mga gunggong pala kayo. Di na nga namin kayo pinapansin Wag ka na makialam, Tanyada. Ikaw, sino ba tong si Poet na ito? Tangina naman. Ba't ba pinakikialaman nyo ang trip namin? Ikaw, Jerry Gracio at Tanyada. Wala na kayong pakialam. Trip namin Siminit siya Diba? Eto pa isa. Sabi diyan sa Pilipinas Today, yung libro niyang Isang Kaibigan, hanggang doon na lang yon, hanggang libro lang. Hindi pa ma-produce. Wala na siyang kaibigan, sarili niya na lang at si Roque. BP Sara, wala na kahit isang kaibigan? Meron si Roque kasi kailangan niya makabawi.
Mistulang nagkakalasa na di umano mga kaibigan ni Butangerang Pusit. Ha? Wala na eh. 'Di ba? Kaibiganin mo kasi Butangerang Pusit, yung mga dilaw, diyan ka namang galing eh. 'Di ba? Oh, tingnan mo yung pambabalaura niya, pambabastos niya, oh, walang galang eh. Eh ako, hindi rin ako pabor kay Manuel. Even though na ganyan yan, pero kailangan he is still accorded the respect. Oh, anong ginawa ni Butangerang Pusit? Si Siminet, oh. 'Di ba? The name of the book author is Raul Manuel. O, tingnan mo ang kagaguhan niya. Siminet talaga siya eh. Bastos. Yan ba ang gagawin yung example? O, ngayon, itong matindi. Itong isang mambabatas na to ang matinding nagbigay ng matinding eksplanasyon. Ha? Pero bago yan, since napag-usapan natin si Manuel, isang aktivista, ipasok natin yung nagsabi ng puro ka lang angas, wala kang talas. Akbayan kay BP Sara, puro angas, walang talas. Congratulations, Butangerang Pusit, for finally and fully exposing yourself to the Philippine people as the inept, walang kwentang opisyal that you are, full of fury and noise, but devoid of substance. Ayun, tindi naman yan. Devoid, wala. Walang laman. Kulang ka. Parang ganun. Devoid eh. Wala eh. Puro angas, pero walang talas. Ayan ang ni Rafaela David, isang akbayan party list. Ha? Tama naman. Wala ka talaga. Kayo ba? Agree? Na puro angas lang? Walang talas? Sige nga, Sara Duterte, banatan mo nga si David. Suntukin mo tulad nung sheriff. Sige nga, tingnan ko kung may talas ka. Puro lang naman kayo, daldal ng kapatid mong Basti. Oh, bakit hindi masampal ngayon ni Basti si General Torre? Nandun siya sa Kojik. Puntahan mo, Basti. Eh, pero mukha kang yung nagtago. Oh, wala. Puro lang kayo angas, para lang kayong tatay nyo. Diba? Oh, eto na, mga kababayan, si Representative Joel Chua. Ito ang matinding sinabi niya sa Pilipinas Today. BP Sara behave like the entitled brat. Ha? We have a vice president that believes she is above the law, entitled brat, above the law, and beyond the reach of the Constitution. Tatlo. Mga kababayan, yung tatlo na yan. Kayo ba pagkakatiwalaan nyo pa si Sara Duterte? Si Butangerong Siminet Pusit? Yang tatlo na yan. Entitled brat, above the law, and beyond the reach of the Constitution. Those three qualities na sinabi ni Joel Chua sa kanya. Eh di ba? Pwedeng mag-equate yan sa loss of public trust. And public trust is one of the reason where you can impeach the sitting official. Di ba? Yan na lang beyond the reach of the Constitution. She is defying our very own, the highest law of the land, the 1987 Constitution. Yan na lang above the law. Authoritarian diktador siya. Tapos entitled brat ka. Oh, di ba? Dapat siyang matanggal diyan sa pwesto niya. Oh, sige nga. Tama naman di ba si Joel Chua? Entitled brat siya eh. O ngayon, ano ang sabi ni Dilima? Aside doon sa there is an impeachable offense. Dagdagan pa natin. The audacity of BP Sara and the House budget hearing is extraordinary as never been seen before the entire. A logical recourse of the House in light of her refusal to defend her own budget is to grant her an appropriation of 1 peso or to significantly slash the OPB budget. 1 peso or slash daw. Eh sa akin nga ha, di ba Miyu? O Maritel, Elora. Ayan yung sa akin Yan ang gusto ko Wag na. Bahala siya, maghanap siya ng budget niya. Ponduhan siya ng private entity, umangutang siya sa China. Di ba? Yun naman ang big boss niya China, hindi niya big boss. Ang taong bayan, ginagamit niya lang ang taong bayan. O, di ba Mama Lenlen? Sagot! Tama! O, yung gagong nagtatanong kay Kakopi kanina, hindi ko binibira si Kakopi Hindi rin alam ni Kakopi. Bakit nyo tatanungin si Kakopi? Kung may issue kayo sa akin, direkta kayo, pasok kayo sa LS ko. O, di ba? Tama. O, di kayo mag-message ka sa video. Tama. Tapang-tapang mo, nasa ibang LS ka nagtatanong. Walang kinalaman dun yung vlogger. Hindi nga ako kilala ni Kakopi. Tatanungin mo siya. Di ba? Nakakahiya naman kay Kakopi.
Doon ka nagwawalwal. Gago. Oh. Ayan yan sa akin. Zero budget sa putang ina nito na si Minet butangerang pusit. Di ba? Ang ina. Di naman to 100% Pinoy eh. German yan. German. Oh, di ba lahing hay! Hay! Gumaganon po yan. Oh, di ba? Oh, ay! Hay! Tingnan nyo? Sprakanets. Sprakanites. Di ba? Oh. Ngayon, ito na, huling-huli. Ha? Ano ang sabi ni Castro? Ha? Dito tayo sa GMA News. Mamaya na yung quote card. Solon, BP Sara's use of confidential funds is impeachable. Ayon, hindi lang si Trillanes, hindi lang si De Lima, kasama na si Castro. Tingnan nyo to, oh. Ito lang, oh. State auditors issued the notice of disallowance on the 73 million confidential funds on the following grounds. Ayan, nandyan, oh. Absence of documentation. Walang documentation on the success of information gathering and surveillance activities to support the acknowledgement receipt for around 69 million. Yung, ano ba yun? Yung pinakita ni Luis Tro. Yung tatlong item na puro rewards na worth 69 million. Oh, di ba? Payments of, rewards in cash, various goods and medicines. The remaining 3.5 million were used for payment for tables, chairs, desktop computers. Ayun ba ang confidential funds? Tama, mali. O hindi ko na po babasahin yan, sinabi dito ni Castro. Dito na lang sa quote card ng Impact Leadership, i-summarize natin para mas mabilis. Di naman pwedeng gagawa ng kalokohan tapos pababayaan na lang. Dapat may accountability. Her misuse of confidential funds is impeachable offense. Sa paglulustay ng confidential funds sa panahong kulang na kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan ang impeachment. Correct. Ito po siguro yung naririnig ng mga kakampi niya na sinasabi niyang it is well recorded and so be it. Siguro ang mga nag-uusap ay ang Makabayan Black. Iniispayan ng mga kakampi niya yung usapan ng mga minority sa Kongreso. Di pa? Yan Deputy Minority Leader si Castro. Siyempre si Badidap na Manuel, si Brosas, o sino pa yung mga kakampi nila na hindi kakampi ni Duterte, sir, pag-uusapan nila yan. Kailangan nilang mangalap ng mga tao. Ano ang sabi nung isang yung dun sa X, may 200 daw, di umano, ng mga congressman na mukhang boboto para i-impeach siya. 326 sila, kailangan nila ng 3/4 ba? O 2/3 o whatever number is that. Kung makuha nila yung numero, magpapal ng impeachment case sa kanya, yari siya. Ngayon, ang gagawin nito at ng mga kakampi niya, magpapaawa yan. Ay, ini-impeach nila ako kasi hindi nila ako kaya. Inilalabas ko ang baho nila, ang mga dumi nila. Tingnan nyo yung sinabi niya, di ba, doon sa isang interview niya? O, tingnan nyo, nasa na yung mga big project sa Mindanao? Wala na. Ang budget, misappropriated. Ano ang sabi ni DBM Pangandaman? Kinontra siya. Hoy, mas malaki yung budget mo. Nung ikaw ay DepEd Secretary, mahigit 700 billion ba? Almost to 1 trillion pesos. Pero nagre-reklamo ka? Bakit hindi mo sisihin ng tatay mo? Yung sinasabi mong big ticket project sa Mindanao, yung Mindanao Railway Transit, sisihin mo tatay mo. Iniwan siya ng Chekwa dahil alam ng Chekwa hindi na siya mapapakinabangan, hindi na siya mapipiga kasi 6 years lang ang termino ng presidente, alam nila yon. Ginamit lang ng Chekwa ang tatay mo mostly sa West Philippine Sea. Kayong mga Duterte ang Tamil Mill sa West Philippine Sea. She may not like it what I'm gonna say to you but you are a freaking biatch, girl. Diba? She may not like it what I'm gonna say to you but I will say it really. F you. Diba? Ganun lang. Since you use the word she may not like what your mama will hear from me,
Sana, hindi na lang nagpaano ang nanay mo. Masakit tanggapin, di ba, si Minette? Oh, dapat ka na talagang ma-impeach kasi yung attitude mo, entitled brat, you think you're above the law, and yung sinasabi ni isa pa, yung sa Constitution, and you are above and beyond the reach of the Constitution. Yun eh. Ang tawag doon, you have the tendency of being a dictator. Hindi pa pwede yun. Kaya nga nagawa ang 1987 Constitution to prevent that. Pero ikaw, gumaganong-ganong ka, nagsisiminet-siminet ka, tapos hindi ka makasagot ng tama, nang babastos ka. Ayun ba yung ipagmamalaki para sa mga kabataan? Ay, hindi. Ang maniniwala lang sa'yo, ang gugustuhin sa mga ugali mong ganon, ay yung mga siminet, mga walang utak, mga tanga, at bobo mong mga followers na mga dutards, mga didiset. Wala na. Subukan yung tumakbo sa 2025. Lahat ng kandidato ninyong senador, tingnan natin. Baka nga may pumasok pang dilawan sa Kamings eh. Baka nga si Kiko Pangilinan, pumasok pa dyan eh. O kaya si Bam Aquino eh. Pero ayoko din sa mga yun. No? Wala tayong magagawa. Kailangan pulido ang ibabato ng ating PBBM. O Sandro Marcos, ayusin mo yan ha. Tama, mali tayo mga kababayan. Zero budget. And if possible, impeach her. Pag nagwagi ang impeachment, mamimili ang presidente kung sino ang gusto niyang ibibise. Eh, sa akin, si Erwin Tulfo. Bahala na kayo. Kung ayaw nyo kay Erwin, edi ayaw nyo. Sa akin lang naman, yun lang opinion ko. Di po ba? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.